Sa pakikipagsapalaran ni Marco sa syudad ay nakilala niya si Clara. Isang napakataray at napakatapang ngunit sobrang ganda na dalagang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa maikling salita, napaibig siya dito unang pagkakilala pa lang nila. Gusto na niyang itigil ang kanyang masamang gawain para dito. Ngunit natatakot siyang baka mabigo lang din at muli ay magiging lugmok na naman siya. Ang dahilan ng kanyang paglisa ng kanilang probinsya ay dahil sa panghihikayat ng kanyang mga magulang. Halos araw-araw na kasi niyang nilulunod ang sarili sa alak. Simula noong iwanan siya ng kanyang nobya at sumama sa kapitbahay nilang mapera. Kaya siya pumayag sa gusto ng mga magulang na pumunta sa lungsod ay dahil sa may itim na balak. Iyon ay ang magpapayaman sa pamamagitan ng pang-hold up. At tagumpay niyang nagawa iyon. May naitago na siyang isang alporas na puno ng perang papel. Balak na niyang hanapin ang dating nobya upang bawiin ito sa walang hiyang kapitbahay nila. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakilala niya si Clara. Taas ang kamay. Sige, lilipad ang bungo mo oras na papalagkat sisigaw. Ba't naman ako sisigaw, kuya? At saka naiintindihan ko naman kung bakit mo nagawa ang bagay na ito. Kasi wala kang pera. At para sa kaalaman mo, ay ganoon din naman ako. Anong makukuha mo sa akin ay hindi pa ako nakakadalahensya. Anong nakadalahensya? Kunot noong tanong ni Marco. So si kuya, akala ko ba hold upper ka? Iyon lang hindi mo alam? Ano nga yun? Inis na tanong niya ulit dito. Hindi pa ako nakabenta, kuya. Gusto mo bilhan mo na lang ako. Ano yan? Droga, masarap to. Dadalhin ka nito sa langit. Nakangising wika ng dalaga. Abay loko to ah. Alam ko ang bagay na iyan at huwag mo akong utuin sa ganyan. Naging baliw ang kapitbahay ko dahil dyan, kaya huwag mo akong maloko. Galit na singhal niya rito. Iyon naman pala. Paano na? Kanya-kanya na tayo ng racket. Anong pangalan mo? Clara, kuya. Sagot ng dalaga. Sayang ang ganda at ang pormahan mo. Nagbebenta ka lang naman pala ng droga. Sus, ikaw din ha. Sayang iyang kamatsuhan mo at kapugian. Nakilang hold upper ka lang naman pala. Natigil ang kanilang bangayan nang biglang may dumating na parak. Hoy, kayong dalawa! Sigaw ng isang mamang pulis. Patay tayo niyan, kuya, takbo! Saad ni Clara sabay sibat. Mabilis pa yatang tumakbo at tila taglay ng dalaga ay ninja mobs. Nakasunod lang dito si Marco. Hindi niya alam kung saan ang tungo ng dalaga subalit nakabuntot pa rin siya dito. Hanggang sa hindi na niya ito namataan pa. Paikot-ikot siya sa kanyang kinatatayuan nang biglang hinila siya ng dalagahang papasok sa isang maliit at sira-sirang pinto. Huwag ka nang sumigaw, bulong ng dalaga. Bahay mo to? Tanong ng binata sa mahinang boses. Hindi, pero kailangan nating tumigil upang mailigaw ang mga nakabuntot sa atin. Sagot nito. Ilang sandali pa ay mga yabag ng mga nakahabol sa kanilang pulis ang dumaan. Sige, diretso. Natakasan na tayo. Ang bagal nyo kasi. Sigaw ng isa sa mga ito. Nang mawala na ang mga yabag ay sumilip si Clara sa labas. Wala na sila. Halika na, bilis. Halos hilahin na ni Clara palabas si Marco. Saan tayo pupunta? Tanong ng binata. Tanga. Anong gusto mo magpapahuli dito? Halika na. Mamayang konti babalik na ang mga iyon dahil dead end na sa unahan. Mabilis na sumunod si Marco kay Clara. Saktong may dadaan ng taxi kaya pinaran na niya ito. Saan tayo? Tanong ng binata. Ikaw, baka tago iyong tinitirhan mo. Ako kasi ay kilala na halos ng mga parak na iyon. Kaya alam na nila kung saan ako puntahan.
Abay, dinamay mo pa ako. Ikaw lang yata ang kailangan ng mga iyon eh. Bakit ako? Ikaw ang nag-hold up sa akin kaya malamang ikaw ang sadya ng mga iyon. Tumahimik na lamang si Marco at doon na nagpahatid sa kanyang tinitirhan. Isang lumang bahay sa gilid ng highway. Seryoso dito ka nakatira? Gulat na tanong ni Clara. Wala akong bahay at wala akong kaanak dito dahil laking probinsya ako. Kaya dito ako mag-isa. Natahimik saglit si Clara at napatanong. Sa probinsya siguro tahimik ang buhay. Alam mo, gusto ko nang magbagong buhay. Gusto kong lisanin ang syudad at pumunta sa lugar kung saan tahimik at malayo sa masamang kapaligiran at impluensya na kagaya nito. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa probinsya. Bala ko na rin kasing magpakalayo-layo at manahimik sa probinsya nila lolo. Sok ang lugar na iyon para mabuhay ng tahimik. Talaga? Isasama mo ako? Mahimig kasabi kang tanong ni Clara. Basta may kondisyon, saad ni Marco. Mayroon pa? Kung makayanan. Kung makayanan, bakit hindi? Ano ba yon? Sasama ka sa akin at mamumuhay tayo bilang mag-asawa. Napatawa si Clara habang nakatitig sa binata. Astig to. Walang ligawan. Walang nobyo-nobya. Diretsahan na. Abay baka magsisi ka. Hindi mangyayari yon. Kasi kapag nangyaring iwanan mo ako at sumama ka sa ibang lalaki, hindi na masakit kagaya ng ginawa ng aking nobya. Bolong taon ko siyang sinamba, inalagaan, ibinigay lahat ng luho. Sa huli, sasama lang pala sa ibang lalaki. Kaya kung may ibabahay akong babae ngayon, iyong hindi na ako masasaktan kapag iiwanan ako. Natahimik si Clara sa sinabi ng binata. Hindi niya akalaing may pinagdadaanan itong ganoon kasaklap sa larangan ng pag-ibig. Sakla pala. O sige. Hindi naman ako lugi sa iyo kasi gwapo ka, macho. At mukhang mabait din naman. Mabait talaga ako at kaya kong patunayan yan sa iyo. Bit-bit ang alporas na naglalaman ng maraming pera. Ay maaga silang bumiyahe patungong probinsya. Doon nila sisimulan ang bagong buhay na pangarap nila. Sobrang tuwa ng lolo ni Marco nang makita siya na lalo nang sabihin nitong may asawa na siya. Nako, kung ganoon ay magkakaroon na ako ng apo sa tuhod nito. Masisilayan din namin sa wakas ang pangarap naming apo sa tuhod. Mangyak-ngyak na wika ng kanyang lola. Depende pa naman po yan, lola. Kung bibigay, hindi maganda. Kung hindi ay, syempre wala tayong magagawa pa. Nako, huwag lang kayong titigil tsaka susubok. Sayang ang ganda nitong asawa mo kung hindi kayo makakabuo. Bagay talaga kayong dalawa, apo. Sa bahay sila ng mga matatanda pinatira, habang ang dalawang matandang mag-asawa ay piniling sa kanilang kubo na titira. Ayaw pumayag ni Marco subalit mapilit ang mga ito. 3 buwan na silang magkasama sa bahay na iyon ngunit ilang pa rin si Marco sa dalaga. Hanggang sa isang gabi ay nagulat na lang siya nang biglang pumasok sa kwarto niya si Clara. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya rito. Dahil magulo ang isip ko. Ano ba, Marco? Akala ko ba mamumuhay tayo ng mag-asawa dito? Bakit magkaiba tayo ng kwarto? Ayaw mo na ba? Bakit hindi maganda ang katawan ko? Hindi ba ako kaakit-akit? Sabay hubad ng kanyang mga saplot. Sa gulat ni Marco ay hindi siya nakagalaw, maliban lang sa kanyang Adam's apple na nagtataas baba. Nang lapitan siya ng dalaga ay tila isang agresibong nilalang na hayok sa laman. Sa maikling salita, ginawa nila ang gawain ng mag-asawa at ang minsang madalas ay naging paulit-ulit
Walang pinipiling oras. Kung kailan nila gustong gawin ay gagawin nila iyon. Hanggang sa dumating sa punto na nagbunga na ito dahil sa sobrang kasarapan. Naks na all. Buntis ako, Marco. Tila walang buhay na saad ni Clara isang umaga. Salamat. Iyon lang yun, Marco. Salamat lang. Hanggang ngayon ba, hindi mo man lang ako natutunang mahalin? Kasi ako, simula pa lang ay alam ko nang mahal talaga kita. At kaya ako nagpakagaga na pumayag sa gusto mo ay dahil umaasa ako na kapag mabibigyan kita ng anak, ay matutunan mo na akong mahalin. Pero ang babaeng iyon pa rin yata ang hanap mo. Nang hindi nito mapigilan ang mga luhang nais pumatak sa kanyang mga mata, ay tumakbo na ito papasok ng kwarto. Ngunit tila pusong bato na ang taglay na damdamin ni Marco. Lumipas ang 5 buwan, halata na ang umbok sa tiyan ni Clara. Ganon pa rin ang pakikitungo ni Marco sa kanya. Basta maibigay lang nito ang kanyang mga pangangailangan. Hanggang sa isang araw ay niyaya niya itong tumungo sa bayan para ma-check ang bata sa tiyan nito. Huwag na, ayaw kong gumastos ka ng sobra para sa amin ng anak ko. Anong anak ko? Anak natin. Hindi umimik si Clara. Baka maging emosyonal na naman siya. Hanggat kaya niyang mapigil ay ayaw niyang ipakita kay Marco na mahina siya. May matandang hilot akong nakilala at siya na rin ang magpapaanak sa akin. Tugon ni Clara dito. Sino yan? Kilala ba namin? Malay ko. Malamang kilala kasi taga rito kayo. Hinayaan na lamang ni Marco si Clara na magdesisyon para sa sarili. Minsan ay hindi ito namamansin, ngunit sa isip niya ay dala lamang iyon ng pagbubuntis. Hanggang sa kabuwanan na nito, ngunit hindi inaasahang nilalang ang bumubulubo. Hanggang sa kabuwanan na nito, ngunit hindi inaasahang nilalang ang bumubulabog sa kanila isang gabi. Malalim ng kanilang pagkatulog. Mas lalong nawala ang antok ni Marco nang marinig ang hiyaw ng tila sobrang nasasaktan na si Clara. Marco, tulong! Ang sakit ang tiyan ko. Kinapa kaagad niya ang kanyang flashlight sa kanyang uluhan. Patuloy lang ang nilalang sa bubong sa mabangis nitong huni. Marco, kunin mo ang buntot pagi sa lumang kaban ko. Dinig niyang sigaw ng kanyang lolo. Alam niya iyon dahil minsan na niyang nakita ang sinaunang buntot pagi ng lolo niya na nakatago sa baol. Mabilis niya itong kinuha at hinagi sa kanyang lolo mula sa bintana. Kunin mo ang langis na nasa altar. Ipunas mo sa tiyan ni Clara. Utos pa rin ito. Mabilis ulit niyang sinunod iyon. Mula sa loob ay malinaw niyang narinig ang lolo takyo niya na may kung anong inuusal. At maging ang pagbagsak ng kung anong nilalang sa kanilang bakuran. Habang pinupunasan si Clara sa tiyan nito ng langis ay nakikita niyang unti-unti itong narelax at nakatulog. Pinunasan niya ang mga pawis nito at maingat na pinalitan ng malinis at tuyong saya dahil basang-basa ang dibdib at likod nito. Tsaka lang siya lumabas sa kwarto nito at bumaba ng silong. Doon bumungad sa kanya ang iginapos ng kanyang lolo na isang sobrang pangit na nilalang. Mukha itong paniki ngunit mas malaki pa sa tao. At base sa hubog ng katawan nito, ay isang babae itong matanda na at ang buhok nito ay kulot at iilan na lang yata. Paano mo nagawa iyon, lolo? Napakalakas ng aswang para maghapos mo. Orasyon lang yan, apo. Alam mo naman na matagal na akong may karunungan na ganito, hindi ba? Akala ko kasi para sa panggagamot lang ang kaalaman mo na yon. Hindi, sakop na lahat, apo. At ang aswang na ito, malalaman natin kung sino ito bukas. Oras na lumabas na si Haring Araw. Halos hindi na rin natulog si Marco sa paghihintay ng umaga. Malaman lang kung sino ang aswang na may balak na masama sa pinagbubuntis ni Clara.
Dahil umaga na siyang nakatulog, nagising na lang siya sa ingay ng kanyang lola. Hayop ka, Esther. Ikaw lang pala ang aswang na may masamang balak sa magiging apo ko. Humingi ng despensa ang matanda. Nagmakaawa ito at saktong bumaba ng bahay si Clara. Anong ginawa niyo kay Lola Edad? Gulat na tanong ni Clara. Anong Lola Edad? Ito si Esther, ang hilot na aswang. Wika ng matanda. Hindi lolo, siya po ang magpapaanak sa akin. Giit ni Clara. Clara, siya ang aswang kagabi. Nahuli ni lolo. Biglang sabat ni Marco mula sa likod. Pagkawalan niyo ako, pangako, di na ako uulit. Di na ako magpapakita dito. Pagmamakaawa ng matanda. Sige na Marco, pagkawalan niyo si Lola. Kawawa naman. Nagkatinginan pa ng matagal sina Marco at ang kanyang lola bago magdesisyon. Pagkakawalan kita ngayon. Huwag ka lang magkamali na maligaw dito muli. Hindi na kita bubuhayin pa. Mabilis na tumango ang matanda. Nang makalasan ito, mabilis pa ito na humakbang palayo. At saktong paliko na ito nang mawala sa kanilang paningin. Kita niyo, may ganoon bang matanda na sobrang lakas humakbang? Tapos bigla na lang mawawala sa ating paningin. Walang reaksyon si Clara. Bigla pang natahimik at binasag lamang iyon ni Lolo Takyo. Dalhin mo na sa paanakang bayan si Clara ngayon, Marco. Mahirap na at baka maalanganin tayo. Utos ni Lolo Takyo. Ayos lang, Lolo. Kaya ko naman. Kaya dito lang ako manganganak. Naku, huwag tayong maging kampante, nene. Sige na. Sundin niyo na ang utos ko. Walang magawa si Clara kundi ang sundin ang matanda. Kinagabihan nga ay nanganak ito ng isang malusog na batang lalaki. Sobrang tuwa ni Marco nang makita ang kanyang anak. Walang pagkakahalintulad at kitang-kita iyon ni Clara. Nasasaktan lang siyang isipin na tila paanakan lang siya sa lalaki. At hindi man lang siya makareklamo. Salamat, Clara. Kapag makalabas na tayo dito, aasikasuhin ko na ang ating kasal. Huwag na, Marco. Ayos lang sa akin kahit wala. Hindi pwede yon. Reklamo ni Marco. Para saan ang kasal kung hindi mo naman ako kayang mahalin, di ba? Tanong ni Clara. Sino nagsabi? Kaya ako magpapakasal ay dahil mahal kita. Hindi man ako naging bukal sa'yo. Pero sinisiguro ka naman na ikaw talaga ang nilalaman ng puso ko. Ayoko lang na aminin sa'yo at baka matulad lang din sa dati. Pero nakalimutan ko na lahat ng iyon. Ikaw talaga ang para sa akin at mahal na mahal ko. Walang ibang hahadlang sa pagpapakasal natin, Clara. Napaluha si Clara sa sinabi ni Marco. Ang buong akala niya ay hindi na niya makakamtan pa ang pag-ibig na kanyang pinapangarap. Pagkalabas nila sa ospital ay kasal kaagad ang inasikaso ni Marco, gaya ng kanyang pangako. 5 buwan buhat ng araw na iyon ay kasalan na nila at hindi makapaghintay pa si Clara na tawaging Mrs. ni Marco. Ganoon man naging masama ang kanilang nakaraan, pinili nilang magbagong buhay kasama ang anak at magiging anak pa. Sana ganun din kayo. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi tapos na siya. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Meron pang kasunod na kwento. Maraming salamat po. 5 taon na si Ami. Ayon sa kanyang inaanahang si Aling Karya. Nang matagpuan sa isang munting bahay, iyak ito ng iyak dahil sa sobrang gutom. Sa tabi nito ay may 1 galon na tubig at baso. Sakaling gutumin malamang ito ay may maiinom para depensa sa gutom. Sa labis ng pagkahabag ay nagdesisyon si Aling Karya
Naalagaan na ang bata. Dinala niya ito sa kanyang kubo na nasa gitna ng gubat. Pinakain at inalagaan si Ami hanggang sa magkaroon na ito ng malay at pag-iisip. Hindi na naalala ng bata ang kanyang pinagmulan. Si Aling Karian na ang tinuring niyang ina. At paminsan-minsan ay may sumasagay sa isipan niya ang alaala ng kanyang ina. Ngunit pagkaramdam niya ay isa iyong panaginip lang na bigla lamang niyang naalala. Minahal naman siya ni Aling Karya. Itinuring na isang tunay na anak at pinag-aral sa pribadong paaralan sa kabila ng kahirapan sa buhay. Hanggang sa magdalaga na si Ami. Nagsimula na rin siya makarinig ng mga tsismis na hindi maganda tungkol sa kanyang ina. At minsan ay humantong sa pambubuli sa kanya. Anak ng aswang, anak ng aswang. Bilang isa siyang mahina at iyakin, wala siyang magawa kundi ang maglugmok sa tabi at hahayaan na lang na maglandas ang mga luha sa mga mata. Ami, hindi ka na naman papasok? Tanong ni Aling Karya. Ayoko po, Nay. Titigil na lang ako sa pag-aaral. Nako, bakit ka ba nagkakaganyang bata ka? Ano bang problema mo? Umiyak ito habang nakatingala sa ina. Ano bang problema, anak? Bakit lagi na lang kitang nakikita na tila ba takot sa katulad mo mga bata? May nakakatakot ba sa kanila? Nay, aswang ka daw po sabi nila. Lagi silang lumalayo sa akin dahil nakakadiri daw ako at nakakatakot. Hindi nakasagot ang alay sa naging sumbat ng bata. Kahit naman aswang siya ay hindi niya ginawang mamerwisyo, lalo na ng mga kanayon at kabaryo nila. Anak, huwag mo na lang sanang pansinin ang mga iyan. Ang mahalaga ay hindi tayo gumawa ng masama sa kanila. Sadyang naglipa na lang ang mga maraming bully na kabataan sa paligid. Kinulang kasi sila sa atensyon ng kanilang mga magulang, kaya sila ganyan. Huwag mo na lang pansinin, anak. Pwede ba? Tumango lang ang bata habang nakasimangot. Nagpupuyo sa galit ang dibdib ni Aling Karya. Ayos lang yata na siya ang masaktan. Ngunit kay Ami na itinuring niyang tunay na anak, tila siya itong nasasaktan. Ngunit hindi siya pwedeng magalit. Ayaw niyang patulan ang mga bata. Hindi rin naman lalabas ang ganong tsismis kung hindi galing sa mga matatanda. Kaya malamang may mga magulang na mga bata ang nagchichismis sa kanya. Narinig ng mga kabataan kung kaya't nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga ito. Isang umaga ay nadaanan niya ang mga bata na may iba na namang binubuli. Kaya sinaway ni Aling Karya. Kayo ha, ang babata niyo pa ngunit napakalakas ninyong mambuli. Iyan lang bang natutunan ninyo sa paaralan? Natakot sa kanya ang mga bata kaya kanya-kanya itong uwi. At tanghali na nang biglang may isang ina na sumugod kay Aling Karya. Lumabas ka dyan, Karya. Alam ko na ikaw yung may gawa kung bakit sumakit ang tiyan ng anak ko at nagsusuka. Anong ginawa mo sa kanya? Napatigil sa pagkain ng mag-ina para silipin ang nag-iiskandalong babae. Nay, anong nangyari? Tanong ni Ami. Hindi ko rin alam. Huwag kang lalabas ha. Ako na ang bahalang haharap. Nay, parang galit po. Baka aawayin ka rin. Huwag mo nang alalahanin ang nanay, Ami. Alam mo namang matapang ang nanay Karya, hindi ba? Akong bahala. Kaagad siyang lumabas at hinarap ang babaeng nagsisigaw sa kanyang bakuran. Anong atin? Tanong ni Aling Karya. Magtatanong ka pa talaga na impacta ka. Pagalingin mo ang aking anak. Dahil kung hindi, ipapakulong kita. Nagpapatawa ka ba? Paano mo ako ipapakulong? Anong nagawa kong kasalanan? Tanong niya nang nakatawa.
Ang lakas pa ng loob mo para tanungin ako pabalik. Dahil malinis ang konsyensya ko at wala akong atraso sa inyo para mambintang kayo sa akin ng kung ano. Galit na singhal ni Aling Karya dito. Ikaw lang ang huling kausap ng anak ko, sabi niya. Sinaway mo siya at pag-uwi niya, bigla na lang sinakita ng tiyan. Hoy Lourdes, isipin mo muna kung ano ang pinapakain mo sa anak mo bago ka mambintang na mabibigat sa iba. Pwede kitang balikan sa mga tabas ng bibig mo. Abay, bakit? Totoo naman talaga na aswang ka. Ayaw mo pang aminin ilang beses ka bang nahuli noon ni Lolo? Dalaga ka pa lang noon ay aswang ka na talaga. Ano, itatanggi mo pa? Pwede mo naman na ipaamin sa akin yan kapag may nakita kang tao na pasan-pasan ko para gawing pagkain. Ngunit kung wala naman, abay, kay kapitan na tayo magharap-harap. Wala akong ginagawang masama sa inyo para ganituhin niyo ako. Isinara ni Aling Karya ang pinto at nang makaalis na ang mag-ina, ay nagpaalam siya kay Ami na pumuntang barangay hall. Binili niya dito na huwag lumabas ng bahay kahit anong mangyari. Doon ay nireklamo niya ang tahasang pang-aakusa ng kapitbahay sa kanya. Nais niya itong magbayad ng danyo sa paninirang puri nito sa kanya. Alam niya sa sarili niya na aswang siya, ngunit hindi siya maabusong aswang at hindi siya namimirwisyo sa kanyang mga kapitbahay at mga katauhan. Mapapadaan siya sa bubungan ng mga ito, ngunit hindi kailanman niya ginawang tumambay at mamirwisyo sa mga ito. Dahil sapat na sa kanya ang makasipsip ng sariwang dugo ng mga ligaw na hayop kung saan man siya makakahuli. Huwag mo nang alalahanin ang mga nakapaligid sa atin, Ami. Siguro naman ay madadala na sila ngayong isa sa kanila ang nakapagbayad na ng danyo sa paninirang puri nila sa akin. Wika ni Aling Karya sa anak matapos ang paghatol. Pinagbayad si Aling Lourdes ng 50,000. Dahil sa tahasan nitong pang-aakusa kay Aling Karya na isa itong aswang. Makalipas ang ilan pang taon, dalaga na si Ami at hindi pa rin ito maalala ang kanyang katauhan. Na hindi niya inang tunay si Aling Karya at hindi niya inasahanang masaksihan niya isang gabi. Inakala marahil ni Aling Karya na tulog na si Ami, kaya kampante lang siya na nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi niya alam na nakamasid at nagtaka si Ami sa kanyang ginagawa. Hanggang sa napatakip ng bibig si Ami, kasabay ng pamimilog ng kanyang mga mata. Hindi niya akalaing sa gabing iyon ay may madiscover siyang isang nakakagulat na bagay sa kanyang ina. Kitang-kita niya kung paano tinubuan ng pakpak ang likod ng ina. Tila siya itong nasasaktan habang nakikinig sa daing ng ina. Tanging sikat ang buwan ang nagbibigay ng kaunting aninag, ngunit dahil matagal na siyang nakamulat sa dilim, ay maliwanag niyang nakikita lahat. Hindi na nga lang ang mukha nito dahil nakatalikod. Hindi niya nasilayan kung paano ito tinubuan ng pangil. Mahahabang kuko at kumulubot ang mga balat na tila ba ay bigla na lang itong tumanda. Walang pag-alinlangan na lumundag si Aling Karya sa kanilang bintana. Mabangis ang huni nito palayo sa kanilang bahay. Mahabang sandali rin na tila hindi nakagalaw si Ami dahil sa pagkabigla. Todo tanggi at nagpabayad pa ng danyo sa kanilang kapitbahay. Gayong totoo naman pala talaga ang tsismis na aswang ang kanyang ina. Kung ganoon, aswang din ako, sambit niya sa kanyang sarili. Mabigat ang kanyang loob habang iniisip ang bagay na iyon. Tila hindi niya tanggap na magiging isang aswang siya. Pero madalas ang alam niya kapag gumahantong sa 18 ang edad, ay nagiging ganap na aswang ang mga anak nito. Halos hindi na siya nakatulog sa kakaisip sa bagay na iyon. Hindi niya tanggap na maging isang aswang siya pagdating ng araw.
Ngunit anong magagawa niya? Ito pala ang lahi niya. Nakatulog din siya sa wakas sa kabila ng malalim na pag-iisip at mabigat na kalooban. Nagising na lamang siya sa mabangong hinaing pagkain ng kanyang ina. Pagkabangon niya ay diretso na siyang pumasok sa kusina. Naabutan nga niya ang nanay Karyan niya na naghahain ng adobong karne sa mesa. "O anak, gising ka na pala. Halika na at saktong mainit pa ang mga pagkain." "Saan galing ang mga karneng iyan?" "Karne ng tao iyan, hindi ba? Tagal mo na ba akong napakain ng karne ng tao, Nay?" Natigilan si Aling Karya sa sinabi ng anak. "Ami," tanging sambit ng ina. "Huwag ka nang magsinungaling, Nay. Alam ko nang aswang ka. Kitang-kita ko ang pagbabagong anyo mo kagabi." Hindi nakaimik si Aling Karya sa sumbat ng dalagitang si Ami. Hindi niya akalaing mabibisto siya ng anak-anakan nang wala siyang kaalam-alam. "Sabihin mo, Nay, pagkapatong ko ng 18, magiging aswang na ba ako?" tanong ni Ami. Unti-unti nang naglandasan ang mga luha nito sa mata. Hindi na rin mapigilan ni Aling Karya na huwag maiyak. "Nandidiri ka na ba sa akin dahil ganito ako? Ayaw mo na ba akong maging ina pa, Ami?" Nakaramdam ng awa si Ami sa kanyang ina. Simula pagkabata ay wala siyang naalalang ginawa nito, kundi ang magiging mabuti at maalagang ina. Kahit kurot ay hindi niya naalalang nagawa nito sa kanya. Hindi rin niya naalalang napagalitan siya nito ng sobra. Maliban lang sa pinagsasabihan siya nito kapag may nagawa siyang pagkakamali. "Nay, hindi ganoon. Natatakot lang ako na maging aswang dahil alam kong manganganib ang buhay natin sa mga tao. Ngayon pa nga lang, wala nang gustong kaibiganin ako dahil sa isyong aswang na buong akala ko noon ay gawa-gawa lang nila. Yun pala ay totoo naman. Aswang ka. Aswang din ako malamang. Nay, ayaw ko sana. Natatakot ako." Mahabang litanya ni Ami. Nakatitig lang sa kanyang ina. Tila ba may nais itong sabihin. Ang kaso ay nag-aalangan ba? Umupo na ito sa harap ni Ami. Nagsimulang humagulgol. Tila kinayumos ang dibdib ni Ami nang makita ang miserabling mukha ng ina. "Nay," sambit niya. "Siguro panahon na para malaman mo, anak. Ewan ko lang kung naalala mo pa, ngunit ang katotohanan ay hindi talaga kita anak na tunay." "Nay?" gulat na sambit ni Ami. 5 taon ka nang mapadaan ako sa abandonadong kubo noon. Anyong aswang ako at kalagitnaan ng gabi. Nang marinig ko ang boses mo na iyak ng iyak, walang ibang sumagi sa isip ko noon kundi isa kang masarap na pagkain. Kaya sinilip kita sa bubong. Doon ko napagtanto na mag-isa ka sa loob at iyak ka ng iyak dahil sa gutom. Sa totoo lang, gutom at hayok sa laman ang halimaw na katauhan ko noon dahil medyo bago-bago pa akong aswang. Pero mas nangingibabaw ang awa ko sa iyo. Hindi kita kayang kainin at lalong hindi ko pa nagawang kumain ng karne ng tao. Ayoko rin naman ng ganitong buhay, kaya lang minalas na kasama ako sa isinumpang angkan. Kaya ito, magtitiis hanggang sa kamatayan." Hindi nakapagsalita si Ami sa revelasyon na iyon ng ina. Tila napaka-imposibleng bagay na napakahirap paniwalaan. "Mas halimaw pa yata ang puso ng ina mo kaysa sa akin kung tutuusin, Ami. Kasi sinong matinong ina ang iiwanan ng anak mag-isa sa bahay para sumama sa lalaki? Nagtanong-tanong ako kinabukasan noon kung bumalik ba ang ina mo, kung may balak ba itong kunin ka.
Ngunit wala. Hindi na nagparamdam. Kaya nilisan ko ang lugar na iyon kasama ka at bumalik sa tunay kong lugar. Wala akong pakialam kahit kilala na akong aswang. Gusto ko lang naman ay magiging ina mo. Magiging mabuting ina mo at nagawa ko naman, hindi ba? Ha? Ami? Mas lalong napaluha ang dalaga. Hindi niya inasahan na sa araw na iyon ay malalaman niyang sa ilang taon na sakripisyo nito para sa kanya ay hindi naman pala niya ito totoong ina. Puno ng hinanakit ang puso niya sa kanyang tunay na ina. Nais na itong sumbatan sa ginawa nitong pag-ambando na sa kanya. Ngunit wala rin siyang ideya kung sino ito. At sa nalamang iyon, tila wala rin siyang gana na hanapin ang totoong ina. Tila nagsisisi pa siya na malaman na hindi pala siya tunay na anak ng nanay Karya niya. Ayos lang kung iiwanan mo na ako. Karapatan mo rin naman na hanapin ang totoo mong magulang, Ami. Hindi, ikaw lang ang aking ina. Wala nang iba pa. Hindi ko matanggap na may iba pa akong ina. Nanay, ayaw ko. Isa akong aswang, Ami. Hindi ako normal na tao lang. At kahit minsan hindi ko naman talaga pinangarap magkaroon ng karelasyon dahil ayaw kong magkaanak. Kasi ayaw ko na dadaloy sa anak ko ang sumpa ng aming angkan. Berhin ako at walang karanasan, Ami. Kaya hindi kita anak. Wala akong anak. Napulot lang kita, Ami. Gayon pa man, walang katumbas ang pagmamahal ko sa iyo bilang ina. Sana ramdam mo iyon. Napayakap si Ami ng mahigpit sa ina-inahan. Siyempre ramdam niya iyon. Malinaw na naglalaro sa kanyang alaala ang mga kabutihan sa kanyang nanay Karya niya. Nanay, mahal na mahal po kita. Ikaw lang ang naging ina ko at wala nang iba pa. Pakiusap, nanay, huwag mo kong iwanan. Napaiyak si Aling Karya sa inasta ng anak-anakan. Ramdam niya na minahal din siya nito na parang tunay na ina. Lisanin mo na ako, Ami. Ayaw kong magaya ka sa akin na isang aswang. Ayaw ko ring ipamana sa iyo ang mutya ng pagiging aswang. Ayaw kong maranasan mo ang mga nararanasan ko ngayon. Sobrang hirap, Ami. Ayos lang, Nay. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Hindi pa ako nakabawi sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Pangako ko sa iyo, hindi kita iiwanan at handa kong tanggapin ang pagiging aswang mo kung kinakailangan man. Napaiyak si Aling Karya sa sinabi ng dalagita. Hindi niya inasahan na ganito ang magiging reaksyon nito matapos malaman ang lahat. Buong akala kasi niya ay lilisanin na siya nito oras na malaman nito na hindi siya ang tunay na ina at maliban doon ay isa pa siyang aswang. Nang tumanda siya at may sariling buhay na rin ito, ay hindi pa rin siya pinabayaan ni Ami. Lahat ng pangangailangan niya ay binigay ni Ami. Nakapag-asawa din ito ng mabait at responsableng asawa. Dalangin niya na sana ay dadalhin na lang niya hanggang kamatayan ang pagiging aswang niya. At dito na po magtatapos ang kwentong ito. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.